Juvenile Justice System in Philippines. Juvenile Justice System RA 9344 is also known the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 in Philippine law that focuses on the protection of the rights of minors involved in the justice system and promote restorative justice and rehabilitation for children in conflict with the law, aiming to provide them with opportunity for reintegration into society. The concept of restorative justice, it refers to the principle which requires a process of resolving conflicts with the maximum involvement of the victim, the offender, and the community. It seeks to obtain reparation for victim, regulation of the offender and defendant in the community. Ito yung pag-aayos kung saan ang victim at saka offender paghaharap sila sa mga korte para ipag-ayos. And then dapat present ang mga victim at saka yung suspect. Next, children in conflict with law. Children with conflict with law. This refers to a child who is alleged as accused of or adjudged as having committed an offense under Philippine laws. So dito ito yung mga minor de edad na naiinggit or nananakit sa kanilang kapwa estudyante sa paaralan o kaya sa mga kabataan na mga nagnanakaw sa mga tindahan. Ito pa. Child can commit an act or omission whether punishable under special laws or the amended RPC, which is referred to an offense. So dito yes, ang mga bata daw can commit an act or commit a crime that punishable under ng ating special laws of the revised penal code. Yan siya. Child at risk. Child at risk is one who is vulnerable to and the risk of committing criminal offense because of personal, family, and social circumstances. Yes, ito some example niya is mentioned in the law or being abandoned or neglected and living in a community with a high level of criminality or drug abuse. So ito is napabayaan yung mga bata dahil sa komunidad na maraming krimen. Parang na-influensyahan yung pag-iisip ng mga bata at doon nag-start or nagsisimula ang mga maling paggagawa nila. Yung mga bata yung nagko-commit ng mga dapat na hindi dapat nilang gawin kasi dahil lalabag sila sa batas. Intervention refers to a series of activities which are designed to address issues that cause the child to commit an offense. It may take the form of an individualized treatment program which may include counseling, skills training, education, and other activities that will enhance his/her psychological, emotional, and psychosocial well-being. So, ang intervention daw ang purpose ng intervention sa juvenile delinquency is maiwasan ang pagdami ng krimen sa kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programang naglalayo or pigilan ang mga sanhi ng mga walang kwentang mga delikwenta at tumulong sa mga kabataan na magkaroon ng positibong kakayanan at pag-uugali. Sa pamamagitan ng mga intervention ito, inaasahan na mabawasan ang mga kabataang nagkakasala at matulungan silang maging produktibong membro ng lipunan. Hey ma'am, I am Nordin Galay. I am the second reporter of Group 13. I'll be continuing the report of Mr. Pidat. So we have here the diversion program.
Diversion program refers to the program that the child in conflict with the law is required to undergo after he or she is found responsible for an offense without resorting to formal court proceedings. So dito sa diversion program, ito yung mga ina-undergo ng mga juvenile na nakakommit ng offense after ma-found out na responsible sila sa kanilang ginawa, without them resorting to formal court proceeding, or ibig sabihin hindi na nila kailangan pumunta pa sa korte. Next is the juvenile justice in Japan. So we have here the annotation. Japan's juvenile justice system is described in terms of its history, laws, definitions of juvenile delinquency, the nature and extent of youth crime, the administration of juvenile justice, and current issues related to juvenile delinquency. Abstract in Japan. Japan enchanted a new juvenile code in 1948 and changed to a model that has been interpreted as following the welfare or participatory model due to emphasis on rehabilitation and the doctrine of pares patriae. Juveniles are defined as those under the age of 20. The family court has jurisdiction over three kinds of juvenile. So sa Japan is noong 1948 is nag-create sila ng bagong juvenile code at binago ito sa model na kung saan is mas prioritize nila ang rehabilitation ng isang juvenile instead of punishment. So dito is binibigyan nila ng chance ang isang juvenile na mabago pa ang kanyang pamumuhay at hindi niya ma-carry yung burden ng kanyang nagawang offense hanggang sa kanyang adulthood. And also is ina-apply din nila yung doctrine ng pares patriae. Ibig sabihin ng pares patriae is yung authority ng isang bansa ang may kakayahan or magsiserve as parent of the juvenile or the CICL. So sa Japan is kinukonsidered ang age ng 20 as juvenile, while sa Pilipinas is kapag tumungtong ka na ng 18 years old is considered as adult ka na. Sa Japan naman is kapag 20 ka na is considered ka pa rin as juvenile. And ang family court ang may jurisdiction sa mga kaso ng mga juvenile cases, no? Or children na nakakommit na mga criminal offenses. So the three peaks of juvenile delinquency in recent decades occurred in 1951, 1964, and 1983. An increase in theft contributed on the third peak. So may 3 taon dito na binanggit, which is dito yung mas nag-raise yung mga kaso ng juvenile cases. Ito yung 1951 and 1964 and 1983, which is the third one, or the 1983 is dito yung pinakamataas na naitala na kaso ng juvenile cases, which is yung pagnanakaw. So in Japan, when juveniles commit crimes, their cases are sent or reported to a family court to ensure their upbringing, correcting their character, and adjusting their environment. So sa Japan, kapag nakapag-commit ang isang juvenile ng kaso is yung kanilang case is dinadala sa family court. So ang family court ang may jurisdiction sa mga kaso ng mga family matters at juveniles, which is ini-ensure nila yung pagbabago ng isang juvenile. Nagbibigay sila ng mga tawag nito, binibigyan nila ng chance ang isang juvenile na mabago yung kanilang character at sila mismo is ina-adjust nila yung environment ng isang juvenile upang sa gayon sa
in future is hindi na or prevent na nila ang kanilang sarili sa ma-prevent nila ang kanilang sarili sa involvement sa mga criminal activities. Key components of this model include the parents' patria. This legal principle allows the state to step in a parent to protect the best interests of the child. It underpins the juvenile justice system, focus on rehabilitation and intervention. So which means the state has assumed as a parent to and protector of the child. Next is the diversion program. Diversion program. This program offers alternative to formal court processing for minor offenses. They aim to address the underlying issue that contribute to delinquent behavior without involving the juvenile in court system, which means they redirect the juvenile offender who commit minor offenses to the court system. Next is the juvenile court. So juvenile court handle cases involving minor accused of committing crimes. They focus on rehabilitation and treatment rather than punishment, with the goal of addressing the juvenile needs and preventing future delinquency. So the best example of juvenile court is what we call the SWD, that they focus on rehabilitating the children rather than punishment. Good morning, ma'am. I'm Jason Labore. This is our continuation of our report. Number 4. Confidentiality. Juvenile court records are often sealed to protect the privacy and future opportunities of the juvenile. This allows them to move past their mistakes without the stigma of a criminal record following them into adulthood. So, ito ay nangangahulugang ang mga record ng hukuman para sa mga minor de edad ay karaniwang tinatakip upang protektahan ang kanilang privacy at mga oportunidad sa hinaharap. So ito ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makalampas sa kanilang mga pagkakamali nang hindi naiiwan ng stigmata ng criminal record na sumusunod sa kanilang pagtanda. So halimbawa, ay kung isang minor de edad ay nahuli sa paglabag sa batas tulad ng paglabag sa curfew o pagmamaneho ng walang lisensya. Sa halip na ang kanyang record ay maging pampubliko at magdulot ng stigma sa kanya sa hinaharap, ang kanyang record ay maaaring itago o i-sealed upang hindi maging bahagi ng kanyang permanenteng record. Ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magbagong buhay nang hindi apektado ang kanyang mga pagkakataon sa edukasyon, trabaho at iba pang aspeto ng buhay na hinaharap. So, number 5, individualized treatment plans. So, juvenile justice professionals assess each juvenile's needs and risks to develop individualized treatment plans. These plans may include counseling, education, vocational training, and community service, aimed at addressing the root causes of delinquent behavior. So, ito ay nangungulugang ang mga profesional sa juvenile justice ay nag-aaral ng mga pangangailangan at panganib ng bawat minor de edad upang makabuo ng mga individual na plano ng paggamot. Ang mga plano na ito ay maaaring maglaman ng counseling, edukasyon, vocational training at community service na layunin na address ang mga root causes ng delinquent behavior o hindi kanais-nais na pag-uugali. So, example ay kung isang minor de edad ay nahuli sa pagnanakaw, ang mga profesional na juvenile justice ay maaaring suriin ang mga kanyang sitwasyon at makita na ang kanyang pagnanakaw ay bunga ng kawalan ng edukasyon at oportunidad sa trabaho. Bilang tugon, maaaring itakda ang isang plano ng paggamot na kinabibilangan ng counseling upang matugunan ang mga isyu sa pag-uugali, edukasyon upang matugunan ang kawalan ng kaalaman.
Vocational training upang magbigay ng kasanayan sa trabaho at community service. Upang may pakita ang halaga ng pakikilahok sa lipunan, ang layunin ng plano ay hindi lamang pigilan ang delinquent behavior, kundi pati na rin ang matugunan ang mga pangunahing sani nito. So number 6, community-based program. Many interventions take place in the community rather than institutional settings. This allows juveniles to remain connected to their families and support networks while receiving the services. They need to stay out of trouble. Overall, the model of the juvenile justice system in the US seeks to balance accountability for delinquent behavior with the developmental needs of juveniles and the goal of reintegrating them as law-abiding members of society. So, ito ay nangungulugan, maraming mga intervention ang nangyayari sa komunidad kaysa sa loob ng institusyon. Ito ay nagbibigay daan sa mga minor de edad na manatiling konektado sa kanilang pamilya at support network. Habang nakatanggap ng mga serbisyo na kinakailangan nila upang maiwasan ang mga problema sa pangkalahatan, ang mga modelo ng sistema ng juvenile justice sa US ay naglalayong balansihin ang mga pananagutan para sa delinquent behavior, kasama ang pangangailangan sa pag-unlad ng mga minor de edad at layunin na may balik sila bilang mga mamayan na sumusunod sa batas. So, halimbawa ay ang pagkakaroon ng isang programa sa komunidad na nagbibigay ng counseling at suporta sa mga pamilya ng mga kabataang nahuli sa pagnanakaw sa halip na ikulong ang mga kabataan. Sila ay maaaring ilalim sa mga programang ito sa kanilang sariling komunidad. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na manatiling malapit sa kanilang mga pamilya habang natutulungan silang baguhin ang kanilang mga karampatang ugali at makabawi bilang produktibong miyembro ng lipunan. Sa pamamagitan ng ganitong paraan, ang sistema ng juvenile justice ay naglalayong mapanatili ang koneksyon ng mga minor de edad sa kanilang mga support network habang tinutulungan ang mga root causes ng kanilang delinquent behavior. So, yan lang po.